plano ni Remulla at Lacson bistado na. At eto, Congressman Saldico, himas rehas na. At mukhang aarestuhin na mismo etong si Saldico sa ibang bansa. Aba, maganda-gandang balita ho ito kung sakaling magkatotoo. At sana ay talagang totoo nga ho talaga ito. No, sana nga talaga ito totoo kasi alam nyo na mahirap na ngayon sa panahon ngayon. Talagang alam mo naman na palagi tayong palagi tayong nangangapa kung yan ba ay totoo or hindi. No? Kaya ewan ko dito sa ano na to. Ewan ko dito sa ating matutunghayan kung totoo ba to o hindi. No? Ayun yung kinakabang-abangan natin Kaso nga lang ay mukhang talagang etong si Saldico ay inilaglag na ng kanyang mga amo. Ng kanyang bossing. O sino ba yun? Kundi si Martin Romualdez. Nako po. Ano to? Parang yung ginawa kay Torre. Diba? Natatandaan nyo ba yung ginawa kay Torre na pinalasap lamang ng ilang buwan pa sa pagiging PNP chief pagkatapos gawin yung pagkidnap kay Pangulong Duterte. Tapos nung wala na siyang pakinabang, ayun, na siya? Diba? Tinanggal na. Ugali na ho talaga ng mga Marcos yan. Ugali talaga na ng administrasyong Marcos yan. Kung hindi nyo po makakalimutan, ginawa nyo na po ng paulit-ulit yan. No, unang-una kay BP Sara, 'di ba? Nung tapos na yung pakinabang niya, si BP Sara na yung kinalabang, gusto pang i-impeach. Pangalawa kay Pastor Apollo Siki Boloy. Pagkatapos niyang pakinabangan sa lahat ng tulong ng KOJC at ni Pastor sa kay Bongbong Marcos, na halos sa SMNI lang talaga ang tumulong sa kanyang media para lang manalo siya bilang presidente, tinarantado niya rin bandang huli. At dyan din si Chavit Singson, 'di ba? At marami pang iba. Alam nyo, talagang ugali na nito ni Marcos Jr. Kaya nga paulit-ulit kaya nga ngayon nagkakatotoo na yung mga sinasabi natin dati na itong mga congressman ngayon na sumusuporta kay Marcos ay bandang huli ilalaglag niya rin yung mga yan. Ilalaglag niya rin niya kagaya ng ginawa niya kay Pastor at sa mga Duterte. Lahat ng mga nasa ibaba ni Marcos Jr., ang turing niya dyan, puppet lamang. Puppet lang yung maituturing ni Marcos Jr. dahil talagang ugali na niya. Tingnan mo yung ginawa kay Torre, di ba? Alam naman natin na puppet lang si Torre. Asan na si Torre ngayon? Di ba? Anong ginawa? Itinapon sa kangkungan. Kawawa si Torre pagdating ng sa lamakmak na kaso. Isang building. Isang building na kaso ang kakaharapin niya. 'Di ba? Doon pa lang sa ginawa niya sa KOJC at kay Pangulong Duterte. Asan na si Torre ngayon? Kawawa. Ngayon hindi pa masyadong nararamdaman niya ni Torre dahil panahon pa ni protektado pa siya ng administrasyong Marcos. Pero pagtapos ng termino, dyan niya mararamdaman yan. Ngayon, eto si Saldico, mukhang siya na yung gagawing sangkalan sa lahat ng issue na kinakaharap ni Martin Romualdez. Sa totoo lang, ang pangyayari nga niyan, kung walang, kung walang Marcos Jr., hindi magagawang magnakaw ni Martin Romualdez. Ganun lang yun. At kung walang Martin Romualdez, hindi rin makakapagnakaw ang Saldico. At kung walang Saldico, hindi rin makakapagnakaw ang DPWH at ang mga kontraktor. So konektado talaga yan. So unang-una talaga dyan, Marcos Jr., Martin Romualdez, Saldico, DPWH at mga kontraktor. Diba? So ngayon ang ginagawa nga nila para itsatay lahat ay damay-damay, pati nga yung ibang mga senador, diba, sinisilip na nila. So isa sa mga diversional tactic nila yan para kahit papano hindi lang sila yung mapag-initan. So hindi natin kinakampihan yung mga senador na involved dito.
sa ano na to, sa issue ng flood control. Pero sana nga umayos na yung umayos na ho yung nangyayaring hearing, 'di ba? Kasi parang nahahalata ho ng taong bayan na kapag nababanggit ang pangalang Martin Romualdez, hindi nila masyadong iniintindi. Pero pag mga Duterte na at ibang mga senador, nanggigigil na yung dalawang magtandem na sila Tito Soto at Ping Lacson. So yun yung kinakaabangan natin din ngayon. At ito nga yung pagpapaaresto kay tawag dito kay Saldico. So totoo ito nga, may video tayo dito na kung saan ay talagang itong si Lacson ay halatado na yung plano ni Lacson at ni Remulla ay talagang nabisto. At ito, napakaliwanag nito. Panoorin po natin itong video na to. Nahalata na ni Senator Marcoleta. Nako. Blue ribbon. Bakit nandoon lagi si DOJ Secretary? Oo nga, no? Nga niya, investigative arm na ba tayo ng DOJ? Bakit iniimbita yung DOJ Secretary? Diba? Bakit dadalaw yung DOJ Secretary sa ICI? Bakit? Nako. Laging kasama si Secretary Dizon sa mga yung mga anong tawag doon? Yung mga ocular inspection. Hindi ba the Secretary, all the members of the cabinet are alter egos of the President? Bakit nandoon ang alter ego ng President? Tama. With members of a commission that is supposed to be independent. Di ba? May powers. Binigyan ng powers. Far-reaching powers. Kailangan pa ba may DOJ? Kailangan pa ba may Secretary ng Public Works na alter ego ng President? Extensions of the personality of the President. Yan namang inconsistency. Galing nun. And then you said nga na yung DOJ was with the NCR yesterday. For the record po, nalinuhan po tayo na hindi na pwede po to independent investigation. I regret to say na it is my firm belief na compromise na ang independence ng ICI with the government's undue and inordinate reliance on the DOJ to do everything. Kita nyo, nahalata na ni Senator Marcoleta. Blue ribbon. Bakit nandoon lagi si DOJ Secretary? Di ba sabi nga niya, investigative arm na ba tayo ng DOJ? Bakit iniimbita yung DOJ Secretary? Diba? Bakit dadalaw yung DOJ Secretary sa ICI? Bakit laging kasama si Secretary Dizon sa mga yung mga anong tawag doon? Yung mga ocular inspection. Hindi ba the Secretary, all the members of the cabinet are alter egos of the President? Bakit nandoon ang alter ego ng President with members of a commission that is supposed to be independent? Galing mo, Atty. Topacio. May powers. Binigyan ng powers. Far-reaching powers. Kailangan pa ba may DOJ? Kailangan pa ba may Secretary ng Public Works na alter ego? Tsaka kung matatandaan nyo, nagkaroon na rin talaga ng suspecha itong mga netizen dito sa galawan ni Remulla. So ano nga ba yun? Kung matatandaan nyo, may nag-viral na video na yung script or yung mga sasabihin ni Alcantara ay galing mismo kay Remulla. At yung script na hawak-hawak ni Alcantara ay hindi binasa. So kamakailan lang nag-trending po yan sa man social media platform yung tawag dito, yung video ni Alcantara na nakita talaga na hindi binasa at pinalitan pa, at kitang-kita sa video na si Remulla mismo ang nag-abot. So doon pa lang talaga maghihinala ka na anong nangyayari. Tayo ba ay pinagloloko lamang ni Ping Lacson?
At tayo ba ay binubulag lamang ba ni Ping Lacson at ni Remulla? Kasi doon ka rin magtataka katulad niyan. Bukas sa Makalawa, pwedeng bumaliktad ang mga Diskaya. Pwede nilang bawiin yung sinabi nila. Ngayon, viral din yung photo. Yung picture na kausap ng mag-asawang Diskaya, etong si Ping Lacson at etong si Remulla. So para kasi saan yung, kaya tama yung sinasabi ni Atty. Topacio na bakit nandoon ang after ego ng Pangulo? Bakit anong ginagawa mo doon? 'Di ba? At parang ang nangyayari parang sumusunod ang Blue Ribbon Committee sa mga plano at sa mga kagustuhan ni DOJ Boying Remulla. Diyan nagtataka ang taong bayan ngayon. At ang pinakamasakit pa dito, kasi isipin nyo maigi, kagaya ng sinabi ko kanina, ang ulo ng flood control si Marcos. Si Marcos, si Romualdez, at si Saldico. Silang tatlo yan. Tapos DPWH, tapos contractor yung pinakauli. Unang-una, kung yung ulo ng issue ng flood control ay kinokontrol ang hearing mapatungkol sa flood control issue, tapos na tayo dito. Wala na tayong aasahan pa na talagang mabibigyan ng hustisya, mabibigyan ng maibabalik ang pera ng mga ninakaw ng mga to. Kasi biruin mo, Justice DOJ yan. So, tawag dito, matatawag natin na hawak sa leeg ni Marcos Jr. So paano pa natin mapapanagot ang pinsan ni Marcos Jr. kahit sabihin na natin, sige, ilabas na natin si Pangulong Bongbong Marcos sa issue. Yung pinsan ng Pangulo na itinuturong mastermind sa issue ng flood control, so anong mapapalang hustisya natin dun? Diba? Talagang kitang-kita mo yung setup No, kaya pala talaga, sabi nga ni Senador Marcoleta, ako ang pakay nila. Dahil gusto nilang matanggal si Senator Marcoleta sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee, matanggal si Chis Escudero bilang Senate President para makagalaw ng maluwag si Remulla or yung alagad ni Marcos Jr. doon sa nangyayaring hearing sa Blue Ribbon Committee. At kung matatandaan nyo rin, bakit hindi ba kayo naghinala na bakit biglang nagdesisyon ng tumigil ang Congress na imbestigahan ng flood control issue? Kasi nga, andun na yung lakas nila So ano pa ba ang pakinabang? Ano pa ba ang magiging pakinabang ng mga congressman niya sa issue na yan? Unang bukod sa masisilip at masisira sila sa taong bayan dahil unang-una si Saldico at Martin Romualdez ay nasa kanila mismo, nasa bahay nila. Nasa kanilang teritoryo ng mga congressman sa House of Representatives. So parang lalabas doon, parang nagkakalokohan lang na mag-iimbestiga kayo tapos kasamahan nyo lang din dyan. Ngayon, ang nangyari, sa madaling salita, pinabuelo lang ni Soto at ni Lacson etong bataan ni Marcos Jr. Pwede na rin nating maituring na bataan ni Marcos Jr. etong si Soto at Lacson sa mga nakikita natin ngayon. Nakakapagtaka lang bakit talagang parang naging susunod-sunuran ng Senado sa kay Remulla. Hindi naman po sa nilalahat ko ang mga senador pero nakakapagtaka lang, dapat yan din ang punain ng ibang mga senador na bakit palagi na lang tayo nakadepende kay Remulla. Bakit parang talagang believe na believe kayo at tiwalang-tiwala kayo kay Remulla? Anong meron? Yun yung nakakapagtaka dyan. Diba? Nakakapagtaka talaga ng sobra. President, extensions of the personality of the President. Yan ang mga inconsistency. SMNI, di ba sinasabi nila, yung mga pumunta daw doon sa compound ng Kingdom, walang barel. Di ba kita sa video may mga barel? Ganyan ang
pamahalaan natin. You cannot rely on this administration to tell the truth. Puro panliling lang. They say one thing but do another. Yan po ang nakalulungkot sa kasalukuyang administrasyon. Thank you po. And so far, anong assessment natin naman doon sa ginagawang investigation po ng Blue Ribbon under Senator Lacson? Nakita nyo naman kung paano i-cover up. Tuwing napupunta na kay Martin, Yan. ililihis niya. Bago, eto pa ha, eto malalim kong iniisip ito sa Blue Ribbon at sa Senado. Okay. Kapag noong ang ini-enumerate noong mga diskaya ay mga congressmen, wala naman silang ginawa, di ba? Noong si Hernandez at si Alcantara ang nagbanggit, mga senador, di ba ang DOJ finreeze agad through the AMLAC Totoo yun? yung mga bank accounts ni Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, pati ba si Cheese na freeze? Oo. Finreeze, di ba? Oo. Bakit nung nagbanggit congressman, di finreeze? Bakit yung senador, pinifreeze? Bakit yung NBI, although hindi na Blue Ribbon ito which is under the DOJ, ang nirekomendang filean, 3 senador, pero sa dami ng congressmen, 2 lang ang pinapafailan. Si Saldico at saka yung sa Caloocan, si Mitch Kahayon Uy. Yun lang. Sa dami. Binanggit si Martin. Bakit hindi nila pinapafailan si Martin? Yun, yung ibang congressman, ang daming binanggit. Ang ano rito, ang napakaganda ho ng paliwanag dito ni Atty. Topacio. Baka may mga atutuloy yung iba dyan, maglinis-linis kayo ng tenga nyo, ha? Bakit? Di talagang obvious kasi talaga na kapag Martin Romualdez yung nababanggit, anak ng teteng, walang umaalma. Meron mang umalma, yung sila Senator Marcoleta, Robin, Bato, Bongo, yan, sila. Pero kapag yung inaasahan natin na dapat unang umalma, katulad ni Lacson at ni Soto, wala. Ngayon, eto nga daw, may mga bali-balita na ipapatawag etong si Romualdez at si Saldico. At yung nga, si Saldico nga daw ay ipapa-aresto na sa ibang bansa. Sana nga. At sana makulong talaga. Mamaya kasi, ang mangyari dito, aarestuhin kunwari si Saldico, iaharap sa Senado, tapos ipapakita sa mga video, sa camera na ikinukulong si Saldico, na kahit pagtapos ng camera o pagtapos ng record, iuwi naman din talaga sa kanilang bahay. Sarap buhay pa rin. 'Di ba? So dapat hindi na diyan sa Senate hearing or sa Senado i-detain si Saldico, kundi sa mismong kulungan. No? Sa mismong kulungan talaga. Doon talaga mismo dapat siya nararapat. At hindi lang si Saldico, pati si Martin Romualdez. So yan ang abangan natin, yung magiging nila na yan, palabas nila na naman yan. Diskaya, di ba? Bakit ganon? Hindi kaya, naglabas si Lacson ng pahayag, halos lahat daw ng senador, mayroong insertion sa flood control. What are they trying to do? So ibig sabihin, pinatunayan lang ni Ping Lacson na kaya pala ibinoto ng ibang senador si Soto para hindi sila madamay sa issue ng flood control. Ganun ba yun? Ganun pala yun. Ganun pala yun. Kaya nako po, nilaglag agad kayo ni Lacson. Paano ba yan? So kaya pala nakakapagtaka na ibinoto si Chis Escudero, hinalal siya bilang Senate President, tapos biglang nagbago yung isip nila agad. Kasi etong mga ibang senador or halos lahat ng mga senador ay involved pala dito sa flood control issue. Naniniwala ako na itong sila Senator Robin, Bongo, Bato, Marcoleta,
ay talagang walang kinalaman yan sa issue ng flood control. Pero yung mga bumoto kay Tito Soto bilang maging Senate President, alam na this. Kaya naman pala bumaliktad yung mga bilyar. Kaya naman pala ka. Oo, alam na this. Kung nag-isip ko, ito, theory ko lang naman ha. Since kaalyado nila yung House, and sa February 6, pwede na silang mag-file ng impeachment ulit, pinoprotektahan nila yung House. Nako. Ang ginawa nila, they put a sword of Damocles over the heads of these senators na magtatry ng impeachment complaint kung may bago. Parang sinasabi nila, sinama pa nila si Bong Revilla, hindi porket senador ka, hindi ka makukulong. Hindi ba nakulong si Jinggoy? Tama. O, di ba? Nakulong si Juan Ponce Enrile. Di ba? Di ba nakulong si Bong Revilla kahit senador? Magpa-file kami ng impeachment, kina nyo tinarget yung mga anti-impeachment na nakita nila. Yan nga yung isa pa na nahalata dyan, na ang mga tinatarget ngayon ay yung mga anti-impeachment lang. Yung mga senador na talagang ayaw sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sila yung mga tinatarget ngayon. Pero yung mga senador na boto sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, hindi nila tinatrabaho. 'Di ba? O katulad na lang 'yan. Halimbawa sa sinabi ni Ping Lacson, na lahat ng senador ay involved sa flood control issue. O bakit si Jinggoy at Villanueva Ichis Escudero lang ang at si Bongo lang ang binabanatan? Bakit sila Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, ba't wala? Sila Loren Legarda, sila Gatchalian, ba't wala? Si Tulfo, bakit wala? So dapat kasi isipin nyo maigi na talagang ito ay sinet up na talaga para sa darating, kasi malapit na sa February pwede na ulit mag-file ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, di ba? So buhay na naman ang mga kaluluwa ng mga putangin ng mga makakaliwa. Ang mga terorista, mga hinayupak na mga tigabundok. Lulusob, na naman sila, mabubuhayan na naman. Yung matagal na nating hindi nakikita na tabingi yung panga, may kita na naman natin. Jinggoy, Joel, Chis Escudero, yung mga nag-archive. Pag hindi kayo umayos, pakukulong namin kayo. Amin ang DOJ at baka maging ombudsman si Boying Remulla, wala kayong pagtutunguhan. Kulong kayo pag hindi kayo bumoto in favor of impeachment. Tinakot na nila. Ito mo, ang pronouncement, halos lahat ng senador. Sino lang daw wala? Tito Soto ba? Si Ping mismo, saka si Risa Ontiveros, yung mga kampi nila. Maaring totoo, pero why bring this up now? Di ba? Ang hinahanap natin, congressman at senador na aktual, na tumanggap, hindi yung may insertion. Tama. Kung hindi tinanggap sino ba nag-insert? Hindi ba yung small committee, sinasabi ni Toby Chanco sa GAA? Bakit tatakutin mo yung mga senador? May binabalak ito kasi malaking dagok sa kanila nung na-archive yung impeachment kasi natalo sila sa Supreme Court. Plus, pumutok itong flood control, hindi nila malaman kung saan nila kukunin yung perang panuhol na naman doon sa mga pipirma sa impeachment. Ito ang plan B nila. Okay, magpa-impeach tayo. Anyway, kontrolado pa naman natin ang House. Lahat ng dissenters dyan, katulad ni Kiko, Barsaga, ipitin natin, ethics complaint natin. Pagdating sa Senado, may leverage tayo. Umayos kayo or idadawit kayo sa flood control. Kasi kontrolado rin namin yung DOJ at NBI. At baka maging kontrolado rin nila yung ombudsman. So nakikita nyo na yung laro Kasi when you look at it, chess player ako you have to look at the board, mga 7-8 moves ahead. So yan ang nakikita ko dyan. Kaya
pinilit nilang palitan yung blue ribbon, pinilit nilang palitan yung Senate President. Yun. So ibig sabihin talaga nagkaroon ng takutan talaga. Kasi nga malamang sa malamang ano lang to, katulad nung impeachment. Para pumirma yung mga congressman sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, ang ginawa, inatras yung mga pondo sa iba't ibang distrito. Magkakaroon lang kayo ng pondo kapag pumirma ka sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. So ganun din ang ginagawa sa Senado. Ang ginawa sa Senado, hindi bukod pa siguro, baka nga nagkakabayaran din yan, ha? Baka lang naman. Ang ginawa dito sa Senado ay tinakot na pag hindi kayo bumoto kay Tito Sotto bilang Senate President, tawag dito, idadawit namin kayo sa flood control issue. Yung ibang senador, totoo talaga na involved sila sa flood control issue. Di ba? Kaya napapirma. At kung matatandaan nyo, ang ginawa, pinitik-pitik muna yung ilang senador, katulad na lang ng mga bilyar. Di ba? Nung una, pinipitik-pitik sila. Di ba? Ibinabalita sila ng ibang mainstream media. O tingnan mo, biglang nawala yun ngayon. Biglang natahimik yung issue sa mga bilyar. Kasi, binoto nila si Tito Sotto bilang Senate President. Dahil kung talagang ayaw nila kay Marcoleta, kung ayaw nila na kay Chis Escudero, dapat nung una pa lang ginawa na nila. Kaso, 'di ba? Ang binoto nila si Chis pa rin. Kaso nung tinakot na sila na idadawit sila sa isyung ito, ayun na, nagkumahog na maiboto si Tito Sotto at gawin naman ni Tito Sottong chairman ng Blue Ribbon Committee etong si Lacson para makabuelo na si Martin Romualdez at si Remulla. Ang galing. Ganun naman talaga eh. Promise last na. Hindi, biro lang. Ina-check ba natin na sana kahit itong si Martin Romualdez, bakit sana rin? Hindi ko alam eh. I hope na he belatedly gets a sense of delicacy kasi hindi lang naman isa at alam nyo, common knowledge naman yan eh, na it goes all the way to the top. Hindi naman magkakaroon ng insertion kung hindi alam ng speaker. Di ba? Tama. Yung si Saldi ko, wala namang saysay yung kanyang pag-resign. Kasi papalit lang doon yung second nominee ng Bicol Saro. Di ba? Wala pa rin. Ako Bicol ba? Sorry. So ibig sabihin, hawak pa rin pala nila. So parang ang ginawa, ang ginawa nila, sige, aalis na ako sa pagiging congressman. Kasi papalit din naman kagrupo ko din. So wala din talagang kwenta. Bicol Saro pala si Boy Bambolias, si Terry Didon. Anyway, papalit lang naman, so walang epekto sa party list niya. In the meantime, magiging moot and academic yung ethics complaint laban sa kanya. Kasi ang ethics complaint naman, ang sanction lang noon, either suspension or expulsion. How do you suspend or expel someone who has already resigned? Hindi pa makakalkal yung mga dapat makalkal laban sa kanya. So, yun. I think that was a good move on his part. Hindi pa siya subject sa orders ng leadership ng House na, bumalik ka na. Yun ang purpose ng pag-resign niya. Obvious naman. Thank you. Daghang salamat. Kaya linaw-linaw nung palakpakan natin si Atty. Topacio. Ang galing nung paliwanag niya. Ito na hahabulin na si Saldi ko. Posible nang ituring na hugante si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, oras na maglabas ng arrest warrant ang korte. Umuwi man daw o hindi ang dating kongresista, tiyak na hahabulin ang nakulimbat niyang yaman at pera. Yan ang agenda report ni Joash Malimba. Baka mamaya parehas lang ng PhilHealth yan. 80 billion
ang kinuha or nasa 90 billion ang kinuha sa PhilHealth, ang ibinalik 60 billion lang. Diba? Baka maging PhilHealth yan, ha? Grabe, Chopper. Tatlong choppers na pagmamayari umano ni resigned ako Bicol Party List Representative Grabe, Zaldi yaman, Co ang sinubukang i-deregister ng mga kumpanyang konektado sa kongresista. Yan ang napag-alaman ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon daw sa report ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kaya umano sinusubukang i-deregister ang naturang aircraft assets ay para maibenta ang mga ito. Dahil hindi mo maibebenta at hindi maibibili, mabibili ng gustong bumili nun kung hindi i-register sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-register. At may standing order na ang CAAP na lahat ng air assets na in-identify natin, hindi pwedeng i-register. Kabilang sa 4.7 billion pesos worth of aircraft assets ni Co ang isang Gulfstream 350 na nagkakahalaga ng $36 million at dalawang Augusta Westland AW1398 na $16 million each. Kasalukuyang nakabinbin sa Anti-Money Laundering Council ang request ng DPWH na i-freeze ang assets na ito. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na duda siyang uuwi pa voluntarily si Co at posible raw na itaas sa fugitive ang status nito oras na mag-issue ng arrest warrant ng korte. Isa si Co sa top beneficiaries umano ng flood control anomalies at budget insertions. Umuwi man o hindi, hahabulin daw ng gobyerno ang assets ni Co. Ngayon na nag-file ng ICI sa Ombudsman, we will ask for the freezing of all these assets, bank accounts. Tsaka wait lang, kung si Tebes nga nakuha nyo dun eh. Nagawan nyo ng paraan yung kay Tebes, ba't kayong kay Zaldico hindi nyo magawan ng paraan? Diba? Natatandaan nyo yung kay Congressman Tebes? Diba? Nagawan nila ng paraan, tinutukan nila. Kay sino ba tong babaeng to? Hindi ko po alam, Your Honor. Sino ba to? Yung Chinese. 'Di ba? Oh, tumakas 'yun. O ba't nahuli nila agad nasa ibang bansa? Ba't ito si Zaldico hindi nila mahuli-huli? Alam pa nila. Binabalita pa nila kung nasan si Zaldico. Pero ba't hindi nila kayang pauwiin? Hindi nila magawa ng paraan na maibalik dito si Zaldico? Kung talagang totoong inahabol nila si Zaldico, napakalinaw lang. Napakalinaw, sobrang linaw na ho, no? Real property, air assets, potential sea assets, land assets. Lahat yun kailangan habulin. Samantala, opisyal nang nanumpa ang mga bagong talagang undersecretary ng DPWH. Sina Aray Perez bilang bagong USEC for Operations in charge of Convergence Projects and Technical Services. Arthur Bisnar bilang USEC for Regional Operations. Charles Calima Jr. bilang USEC for Special Concerns. Ricardo Bernabe III bilang USEC sa Office of the Secretary. At Samuel Turgano bilang USEC for Legal Services. Sila ang tinaguriang clean-up crew ni Secretary Dizon sa gitna ng isa sa mga pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng bansa. Ito, tingnan nyo, asan na yung ninakaw kanina niya, no? Grabe, no? Hindi, alam nyo, etong mga to, hindi natatakot, no? Hindi natatakot sa korupsyon. Kasi nga, sa kanilang pagnanakaw, hindi sila takot sa pagbili ng mga mamahaling eroplano, private jet. Kasi hindi naman nila pera yan eh. Pero mo 16 million. Kung halimbawa man sobrang yaman talaga ni Zaldico at galing sa pinaghirapan niya, puta na bibili lang ng isang peraso yan. Ano ka, diskaya na-obsess sa helicopter? Dito pa lang napakalinaw nito. Kaya nga, paulit-ulit natin sinasabi na bakit hindi nyo masundo-sundo etong si Zaldico doon eh. Nagawa nyo nga sa iba yan eh. Ba't hindi nyo magawa sa bataan nyo mismo? Nakakatawa pa dito. Alam nila kung nasan si Zaldico. Ito, panoorin natin. Ang nagbitiw na congressman na si Zaldico at si dating Speaker Martin Romualdez ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito yung sinasabi ko kanina. Pero habang hinahanap pa si Co, tila may tangka naman daw na maalis ang kanyang air assets sa listahan ng CAAP. Hinala ng DPWH, balak ibenta ang mga ito. May report si Tina Panganiban Perez. Bebenta, tapos sino may kinabang niyan?
Immediate and irrevocable ang resignation ni Zaldico bilang Ako Bicol Party List Representative. Tinanggap na yan ni House Speaker Bogie D. Pero kung pagbabatayan ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, hindi pinapayagan ang basta-bastang pagbibitiw ni Ko bilang mambabatas. Nakasaad kasing hindi pwedeng payagan ang sinumang public officer na mag-resign o mag-retire kung siya ay iniimbestigahan o may posibilidad na kasuhan kaugnay sa alinmang paglabag sa probisyon ng naturang batas o ng revised penal code pagdating sa bribery. Hinihingi pa namin ang tugon ng liderato ng Kamara tungkol dito. Sabi naman ng Malacanang, wala mang makapipigil kay Ko na mag-resign bilang mambabatas, hindi niya matatakasan ang posibleng kaso laban sa kanya. Kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So, mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na kasuhan si Ko na iniuugnay sa budget insertions at mga maanomalyang flood control projects. Ang Senate Blue Ribbon Committee na naghihintay raw ng ilang development bago magtakda ng susunod na pagdinig, iimbitahan daw si Ko at si dating House Speaker Martin Romualdez. Kung hindi sumipot si Ko, ipasasabina siya ng komite. Si Romualdez? Kung no show pa rin, i-issuehan siya ng show cause order. Paano si Romualdez? Pag hindi dumalo si Romualdez, anong gagawin mo, Ping Lacson? At kung babalewalain ito ni Ko, sabi ni Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson, ipako-contempt na siya at sisilbihan ng arrest warrant. Ang imbitasyon naman kay Romualdez, idaraan kay Speaker D bilang pag-alang sa interparliamentary courtesy ng Senado at Kamara. Puta na, meron pang ganun. May paggalang pa kayo niisip. Puta na, nagnakaw sa pera ng taong bayan yan eh. Di ba? Tapos ngayon, wala talagang kwenta. Idadaan nyo ngayon sa bilang respeto dahil kung nirekta nyo si Martin Romualdez, pag hindi sumipot, arestuhin nyo. Ganun kadali. Babala naman ni Senator Bato de la Rosa, baka mag-aya si Ko kay dating Bamban Mayor Alice Guo kung magtatago pa rin siya sa ibang bansa. Arrest order coming from the Senate. Yun si Alice Guo pala. That compelled her to be delivered back to the Philippines. Hindi pa malinaw ang kinaroroonan ni Ko, pero tila may pag-alaw sa kanyang nakakwestyong air assets. Ibinunyag ni DPWH Secretary Vince Dizon na 3 helicopter na mga kumpanyang konektado kay Ko ang tinangkang i-deregister o alisin sa talaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ng mga aircraft sa bansa. Hindi malinaw kung pareho ang mga ito sa mga ipinakita noon ni Dizon na air assets ni Ko. Ang lupit, Ginagawa ang pag-deregister kung nawala, nasira o kung ibebenta at ililipat sa ibang may-ari o ibang bansa ang isang aircraft. Hindi mo maibebenta at hindi maibibigay, mabibigay ng gustong bumili nun kung hindi i-deregister sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-deregister. At may standing order na ang CAAP na lahat ng air assets na in-identify natin, hindi pwedeng i-deregister. Hiniling ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang air assets at iba pang ari-arian ni Ko. Kahit hindi umuwi si Congressman Zaldico, we will go after all these assets. Sabi nga ng Pangulo, hindi enough na may managot, hindi enough na may makulong, kailangan maibalik ang pera. Panawagan naman ang kasamahan ni Ko sa Ako Bicol Party List na si Congressman Alfredo Garbin Jr. bigyan si Ko ng due process. Tutang ina. Ngayon due process? Hinakaw na lahat-lahat ng pera ng taong bayan. Ang daming namamatay sa baha. Sa Bicol nga lang, ang daming namatay eh. Napanood niyo yung tatay na hinahabol yung anak niya sa baha? Napanood niyo yun? Yung tatay na nakita na lang sa nakasampay sa puno? Hindi nga binabalitan ng ibang mainstream media yung mga namamatay sa sa baha. Sa Masbate, yung mga nasisirang mga kabahayan doon, nakita niyo ba? Oh, wala. Tapos ngayon, mangingi kayo ng due process para kay Zaldico? Tanginang yan. Kagaguhan nyo yan. Ang sabi niya, in due time, he will return and answer all the allegations. Remember, there are no pending cases yet.
he's entitled to this presumption of innocence. Tina Panganiban Perez, nagbabalik. Ulitin ko, no? So, kung eto man ay totoo, dalawa lang ang babagsakan nito. Pwedeng palabas lang. At kung totoo man ito, talagang ginawa lang puppet ni Marcos Jr. At ni Romualdez, etong si Saldico. Kawawa naman. Kung totoo man talaga na dadakpin siya, iharap siya rito. Kung ako sa'yo, Saldico, total, kung ilalaglag ka din naman, sabihin mo na talaga kung ano yung totoo. Kasi ang saklap niyan, ikaw lang yung sasalo ng kahihiyan. O tignan nyo, sa totoo nga lang Ano bang ginagawa ngayon ni Saldico, di ba? Ni Martin Romualdez. O di ba? Si Saldico lang lahat ng sumasalo ng issue about sa flood control. Pero kung iisipin nyo maigi, hindi magagawa ni Saldico yung pagnanakaw na yan kung walang siyang backer na malakas na nasa likod niya. So sino ba yon? Siyempre si Speaker Martin Romualdez. So ngayon kung nagkakalaglagan na at talagang baka mamaya talagang tawag dito, baka talagang eto ay planado na ng magpinsan. Na gagamitin lang talaga nila si Saldico para hindi sila maipit dito sa issue ng flood control. Talagang nagkakagaguhan na. Talagang, at saka hindi lang isang beses ginawa ng mga Marcos yan. Ilang beses nilang ginawa yan. Isang patunay nga dyan yung ginawa nila kay Torre. Diba? Yan yung isang patunay yung ginawa nila kay Torre. So mag-ingat-ingat ka, Saldico. Kung ako man sa'yo, kung sakali man na pakiramdam mo na nilalaglag ka na or nilaglag ka na or ilalaglag ka at ikaw ang pasasaluhin ng lahat ng galit ng taong bayan, karapatan mo na rin na isuplong or ilaglag yung mga nanglalaglag sa'yo. Kasi sa tutusin, mas grabe yung impact ng galit ng taong bayan kay Saldico kaysa kay Martin Romualdez. Kasi isipin nyo, lahat ng mainstream media, ibinabalita si Saldico na kung nasan si Saldico, kung anong update kay Saldico, anong ipapataw kay Saldico. Katulad niyan ngayon, yung habulin na nila si Saldico, aarestuhin na si Saldico. Pero yung ibang media, wala man lang kabali-balita kay Martin Romualdez. Hindi nga natin alam kung nasan si Martin Romualdez ngayon Diba? Ganyan ang kalokohan ngayon ng administrasyon. Ay, lako po. So yun, mga banateros, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo sa mga napag-usapan natin? At dito nga po sa issue ng flood control dito kay Saldico, Martin Romualdez at kay Ping Lacson at Remulla. So i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, bago po lahat, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye.